Here is our problem. Ayan, so let's read first. Given the stratified soil shown in figure, the properties of each soil are as follows. Ayan. So dito, binigay sa atin yung coefficient of permeability, yung bawat soil layer natin na nandito sa system natin. So dito binigay din yung thickness and then yung length and yung head natin or the head difference. So pinapahanap sa atin yung determine the total flow per meter and yung letter B determine the equivalent coefficient of permeability yung dito sa may whole system natin. Ayan, so una, letter A, determine the total flow per meter. So next slide tayo. Sulat natin. So letter A, total flow or ito yung flow rate natin. Or tinatawag din itong discharge, yung Q, di ba? Q is equal to yung KIA, ayan. So hydraulic conductivity, hydraulic gradient, and yung area dito sa may soil specimen natin. So una, pwede na natin makuha agad yung hydraulic gradient and then yung area natin. So dito ilagay natin. So, paano ulit kunin yung hydraulic gradient? Yung head difference divided by yung length ng soil specimen natin. So, dito, yung head difference dito is from inflow hanggang dito sa may outflow natin. So, ilan to? Ito, 1.8 meter. And then, yung length ng soil specimen natin, yung dito sa may system natin, so ito. So, dito L1. So, ilagay ko na lang. Ito L1, ito L1, L2, and then ito. So, i-add natin ito, lahat. So, ilagay ko na lang dito. L1, so ito ay 0.8, L2 0.7, ito L3, 1.5. Tapos, ito ay 0.9. And then, yung total length ng mga to is, i-add natin to. So, 0.8 plus 0.7 plus 1.5 plus 0.9. So, that is 3.9 meter. Ayan. So, 3.9 meter. So, makukuha natin agad yung hydraulic gradient. So, cancel to. So, hydraulic gradient, so that is 0.4615. And then, next is yung area. So, yung area, yung i-consider natin na area is yung, di ba, yung from the water supply, yung flow natin is dito. So, dito tatama yung water natin dito na part. So, ito yung kukunin natin hanggang dito sa may, dito sa total system natin. So, dito tatama yung water dyan tatagos. Ayan. So, kukunin natin, kuha tayo ng strip dyan. So, di ba, parang ganyan. Ito yung tatagos, dito tatagos si water. Papunta dun sa mga soil layer natin. So, yung height, ito yung height natin. So, makuha natin yan. So, H3 plus H4 plus H5. Ayan. So, yun yung height natin. Dito. So, lagay lang natin. H3 plus H4 plus H5. Ayan. So, ilagay lang natin. Ilan na yun? Yung dito. 0.30. Ito. And then ito. So, that is, ilagay ko na lang. Plus 0.40. So, yung H natin dito is 1.2 meter. Ayan. So, yan yung height ng ano natin dito, yung soil layer natin. Ayan. And then, walang binigay sa atin na width. So, ang gagawin natin is, kapag walang binigay na width, mag-consider tayo ng 1 meter width. Ayan. So, yun, tandaan na natin yun. Kapag walang binigay na width, mag-consider lang tayo ng 1 meter dito sa width niya. So, dito, 1 meter width. Ayan. So, yung area, so that is 1.2 meter. Multiply natin sa 1 meter na width. So, that is 1.2 meter squared. Ayan. So, nakuha na natin yung hydraulic gradient and then yung area ng soil specimen natin. So, ngayon, yung problema natin is itong K, yung hydraulic conductivity or coefficient of permeability natin. So, dito, yung kukunin kasi natin na flow rate or discharge is yung dito sa whole system natin. Ayan. So, dito, makikita natin na we have, ilang bang layer to? So,
anim, di ba? Anim na mga soil layer. And then, yung dito sa K1, K2, and K6, ayan, so dito, yung pag-flow ng water dito sa kanila, dito sa mga soil layer na to, is perpendicular dito sa may soil layer natin, perpendicular. While yung dito naman sa K3, K4, and K5, yung pag-flow ni water sa mga soil layer na mga to is along dito sa may mga soil layer na to. So therefore, kapag along sa mga soil layer, yung flow ng water natin, that is parallel flow. So ang gagawin natin is ito muna, i-compute muna natin ito. Ito yung K equivalent parallel, yung parallel flow. So pag-isahin natin itong layer na to. So we have 3 layers, pag-isahin natin yan. So next slide tayo. Ayan, so letter hindi pa, yung K equivalent for parallel flow. So, parallel flow. Ayan, so i-redraw lang natin. Let's say, ano lang, ito. So, medyo lakihan na lang natin. So, ito yung tatlong layer ng soil natin, yung sa, ano natin. Ayan, so, and then yung thickness ng, so this is H3. Ilan ito? 0.30. And then ito, H4. Ito ay 0.50. And then yung last na layer, so H5. Ito ay 0.40. Ayan, so ito yung mga thickness ng mga soil layer natin. And then, ilagay din natin yung mga corresponding na hydraulic conductivity or coefficient of permeability permeability ng bawat layer na to. So, palitan natin ang kulay. So, K3, so ilagay ko na lang yung mga ano nila. So, K3, that is 4.50 centimeter per hour. And then, yung K4, ilan yun? 6.25 centimeter per hour. And then yung K5, 8.15 centimeter per hour. Ayan. Ay, natanggal yung ano. Ayan, so dito, ano yung magiging formula natin for parallel flow for K equivalent? Ayan, so again, K equivalent for parallel flow, yung summation ng H times yung K natin, divided by yung total na H. So kapag in-spread natin yan, so H3, K3 plus H4, K4 plus H5 and K5 divided by yung H natin. Ayan, so dito, pagdating sa parallel flow, di ba, tandaan lang natin na kapag parallel flow, yung, di ba, ito yung soil layer, tapos yung tagos ni water doon sa soil layer is along dito sa soil layer natin. And then, yung i-consider natin na H dito is yung thickness. Ayan, so thickness ng soil layer pagdating dito sa may parallel flow. So, yun lang yung tandaan nyo. Ayan. So, dito ilagay natin. So, dito kapag in-spread natin tong H, so magiging ano yan? Ito. H3 plus H4 plus H5. Yung ganun lang yan. Sa ano dito sa H, yung total na thickness dito sa mga soil layer natin. So, ilagay natin. So, K equivalent for parallel is equal to, so H3, so 0.30 times 4.50, ayan, plus ito 0.50 times 6.25 plus 0.40 times yung K niya na 8.15. Ayan, 8.15. Tapos, ito yung total ng thickness. So, 0.30 plus 0.50 plus 0.40. Ayan. So, yung K equivalent for parallel flow, so that is, compute natin. So, that is 6.446. And then, yung unit natin dito, di ba ito, yung total natin is, di ba ito meter to. And then, meter itong dito sa H. And then, itong K natin dito is centimeter per hour. So, maka-cancel ito. So, yung matitira na unit natin is ito.
So, yung unit natin is centimeter per hour. Ayan. So, yan yung K equivalent natin for parallel. Yung dito sa tatlo. Yung dito. Ayan. So, now, kukunin naman na natin yung K equivalent for normal flow. Ayan. So, dito, K equivalent sa normal flow. So, dito yung sa total system na natin to. So, ano lang natin. So, K equivalent for normal. So, i-redraw lang natin. So, ganito siya. Di ba, apat? Apat yun. So, ito ay yung K1 natin. K1, K2, and then yung kinuha natin na tatlo dito. So, ito yung K equivalent parallel natin. And then, ito yung K6. And then, ito L1, L2, L3, tapos L6. Ayan. So, ilagay lang natin yung mga, ano nito, ilan to? So, ilagay na lang natin. 0.8, tapos 0.7 to, tapos 1.5, tapos 0.9 ito. Ayan. So, now, yung formula na gagamitin natin dito for K equivalent sa normal flow, di ba, yung formula dyan is yung H natin divided by summation ng mga H divided by yung K natin. So, dito, tandaanan nyo, just remember, kapag normal flow, di ba, ito yung soil layer natin. Tapos, yung water flow is gaganon siya. So, mag-create siya ng perpendicular flow. Ayan. So, and then, yung i-consider natin na distance is yung ito. Kung ilan ba yung distance na kung ilang distance yung na-travel ni water doon sa may mga soil layer natin. So, i-consider natin dito na L, ay yung dito sa H natin, is kung ilan yung distance travel ng water doon sa soil layer natin. So, itong H natin dito is magiging L summation ng mga length and then K divided by S. And then, kung i-spread natin to, K equivalent for normal, so magiging ano yan, L1 plus L2 plus L3 plus L6, and then L1, K1 plus L2, K2 plus L3, and then ito, K equivalent parallel plus L6 divided by K6. Ayan. So, ikano natin. Lagay natin. 0.8 plus 0.7 plus 1.5 plus 0.9. Ayan. So, L1, 0.8. So, ilagay ko na lang. So, 6.25 to. Ayan. So, dito, ilagay ko na lang. Diretso ko na lang. So, ito yung, kunin ko na lang to. Itong mga to. K2, tapos K6, ito. And then, yung nakuha natin na, ito. Ayan, so, ilagay natin dito. Plus, 0.7, tapos 5.75, plus 1.5, and then, 6.446 plus 0.9 divided by 3.60. Ayan, so, nakasunod. Yung ito, K equivalent to 6 point. Ito. Ayan, so, dito, pag kinumpute natin yan, yung magiging sagot natin dyan, yung K equivalent, so that is 5.325, and then yung unit natin dito is, di ba ito meter din to, makacancel, and then ito centimeter per hour, ito yung K, so yung unit natin is centimeter per hour. So yung K equivalent na normal, so ito yung sa whole system na natin. Ayan, sa whole system. So, ito na yung sagot natin for letter B. Ayan. Ito. So, ito na yung sagot natin for letter B. And then, yung letter A, ayan. So, balikan natin yung letter A. So, yung letter A is yung flow rate. So, Q, lagay lang natin Q. Tapos, yung magiging K na natin dito is yung nakuha natin na K equivalent normal
times yung I, and then yung area. Ayan. Squared. So, dito, para maging uniform, yung units natin sa centimeter dito, and then ito, meter squared. So, ang gagawin natin dito is, mag-times na lang tayo ng, ang 1 meter ay 100 centimeter. Tapos, squared natin para matanggal yung squared dito. Ayan. So, now, yung answer natin dito, ito ay 489.85. And then yung unit natin ito is, ito, magiging centimeter squared na tong area. Tapos yung centimeter, so centimeter cube per hour. Ayan. So yan yung flow rate or discharge natin sa whole system. Ayan. So yan yung mga sagot natin for this problem. Ayan.